Pitong mga anghel na may hawak na pitong mga trompeta, patutunugin ito mga sangkay sa panahon ng Great Tribulation. Itong mga tunog ng trompeta mga sangkay magdudulot ng pighati at matinding kahirapan sa mundo bilang judgment ng ating Panginoon sa mga taong sumuway sa kanyang mga utos. Gaano nga ba nakakatakot ang pitong mga trompetang ito? This is me, Sangkay Janjan. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating channel, click ang bell at i-click ang all para sa mas marami pang video. Ang basihan sa mga nangyayari sa ating mundo, mga sangkay, ay walang iba kundi ang Biblia. Ang salita ng Diyos na kung saan naroon na lahat ng kasagutan sa lahat ng tanong. Kagaya na lamang po ng isang katanungan na kung papaano mangyayari ang judgment ng ating Panginoon in the future bago ang pinaka-final white throne judgment. Marami pong teorya pagdating dyan mga sangkay, pero iisa pa rin po ang tinutumbok ng salita ng Diyos. Mayroon pong malaking Great Tribulation na magaganap bilang judgment ng ating Panginoon ang paparating in the future. At nalalapit na po ito. Ang 7 trumpets, mga sangkay, na nasa Biblia ay klarong nagpapaliwanag kung papaano magaganap ang katakot-takot na Great Tribulation na paparating, na kung saan mga sangkay magaganap ang mga sakuna sa mundo na hindi pa nararanasan ng tao. Paano nga ba mangyayari mga sangkay ang 7 trumpets na patutunugin nitong mga anghel ng ating Panginoong Diyos sa araw ng tribulation? Ang propesiyang ito ay mababasa po natin sa Revelation chapter 8 simula po sa verse 6 na ang 7 mga anghel na ito ay patutunugin ang kanilang mga trumpeta na magdudulot ng iba't ibang klaseng sakuna sa mundo. Sa araw na yan mga sangkay ay inutusan ng ating Panginoong Diyos ang 7 mga anghel na patunugin ang mga trumpeta na ito. At ayon po sa Revelation chapter 8 verse 6, at humanda ang 7 anghel na may 7 trumpeta upang hipan ang mga ito. At dito na nga po mga sangkay nagsimula ang katakot-takot na kaganapan nung patunugin ng unang anghel ang kanyang trumpeta. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta at umulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang 2 bahagi ng lupa, ang 2 bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Ito po yung first wave mga sangkay ng galit ng Panginoon sa 7 trumpets. Ang mundo sa panahong yan mga sangkay ay uulanin ng batong yelo at apoy na may halong dugo, na ayon po sa Biblia mga sangkay, masusunog ang 2 bahagi ng kalupaan sa mundo at 2 bahagi ng mga punong kahoy sa ating planeta. Sa una pa lamang po yan mga sangkay na ihip ng isang anghel sa kanyang trompeta. Ngunit mga sangkay, hindi pa po nagtatapos dyan. Unang hagupit pa lamang po yan ng unang anghel, at dito na nga po mga sangkay umiksena ang pangalawang anghel ng ating Panginoong Diyos. Sinasabi po sa banal na aklat, hinipan ng 2 anghel ang kanyang trompeta at bumagsak sa dagat ang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang 2 bahagi ng dagat, namatay ang 2 bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang 2 bahagi ng mga sasakyang dagat. Ito po ay totoong mangyayari mga sangkay sa darating na panahon bilang parusa sa lahat ng mga taong hindi naglingkod sa ating Panginoon. Kung pagbabasihan po natin ang pre-tribulation theory, mid-tribulation theory o pre-wrath theory, itong ganitong klaseng judgment ng Panginoon sa araw na yan ay hindi na kasama ang church, sapagkat na-rapture na po or dinagit na ng ating Panginoon kasama yung mga patay na naglingkod sa Kanya. Habang nagaganap ito sa ating mundo, ang mga tunay na mananampalataya naman ay nasa meeting in the air kasama ang mga anghel ng Panginoon at kapiling ang Diyos bago maganap ang tinatawag na the Battle of Armageddon. So sa panahong to mga sangkay, may babagsak na isang napakalaking bundok na nasusunog papunta sa dagat, at ang 2 bahagi ng karagatan ayon sa Biblia ay magiging dugo, samantalang mamamatay naman po ang 2 bahagi ng mga nilalang na naroon sa karagatan at ang 2 bahagi ng mga sasakyang pandagat. Yan po ay magaganap in the future bilang parusa ng ating Panginoon sa mga hindi naglilingkod ng tapat sa Kanya.
Pumasok na nga mga sangkay ang ikatlong anghel na may hawak na trumpeta. At ayon po sa banal na aklat, hinipan ng ikatlong anghel ang kanyang trumpeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Grabing kaparusahan ito ng ating Panginoon at hindi ko ma-imagine kung papaano ito haharapin ng mundo sa araw na yan. Sa ikatlong anghel pa lamang na may hawak na trumpeta mga sangkay, mararanasan na po ng mundo ang grabing pighati mula po sa judgment ng ating Panginoon. Kung ngayon kasi mga sangkay, ang ating Panginoong Diyos ay punong-puno ng pagmamahal sa tao, at that time, ang Diyos ay manghuhusga na sa lahat ng taong ayaw sumunod sa Kanya. Tingnan nyo ito mabuti mga sangkay kung paano po dinescribe ng salita ng Diyos ang magaganap sa Great Tribulation. Sa ikatlong anghel na may hawak na trompeta, nahulog ang isang malaking bituin na nagliliyab, at pagkabagsak nito mga sangkay sa mga ilog at mga bukal, naging mapait ang lahat ng tubig at nagdulot ito ng pagkamatay ng maraming tao mga sangkay. Samantala mga sangkay, ang ikaapat na anghel ay naghanda na para patunugin ang kanyang trumpeta. At ayon po sa salita ng Diyos, hinipan ng ikaapat na anghel ang kanyang trumpeta at napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng mga bituin. Kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Ganyang katindi ang mangyayari sa ating mundo sa paparating na panahon. Ito ay judgment ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng tao na naging makasarili at hindi naglingkod at sumunod sa kanyang kalooban. Ang ikaapat na anghel mga sangkay ay magdudulot ng grabing kababalaghan sa kalangitan, na kung saan ang ikatlong bahagi ng mga liwanag ng buwan, araw at mga bituin ay bigla pong mawawala. At sa sumunod na talata ng Biblia, sinasabi po dito, pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw, kalagim-lagim, kalagim-lagim. Talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa pagtunog ng mga trompetang hihipan ng tatlo pang anghel. May tatlo pang mga anghel na natitira na may hawak na trompeta. Kung mapapansin po natin, sa unang anghel pa lamang na nagpatunog ng trompeta ay malala na po ang nangyari sa ating mundo. Papunta sa ikaapat na anghel ng ating Panginoon. Papaano pa kaya mga sangkay ang magiging kaganapan ng ating mundo kung tutunog na po ang trompeta na hawak-hawak ng tatlo pang natitirang mga anghel? Sa unang anghel mga sangkay, nagkaroon po ng pag-ulan ng mga batong yelo at apoy na may halong dugo na nasunog ang ikatlong bahagi ng kalupaan at ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at mga sariwang damo. Sa ikalawang anghel naman mga sangkay, bumagsak ang isang malaking bundok na nasusunog sa karagatan. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng karagatan, namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang mula sa karagatan at nawasak din po ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang pandagat. Sa ikatlong anghel mga sangkay, nangyari nga po ang pagkahulog ng malaking bituin na nag-aapoy at bumagsak ito sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Kaya't nagdulot po ito mga sangkay ng mapait na lasa ng tubig na nakamamatay, na sinasabi nga po ng Biblia na sa panahong yan ay marami ang mamamatay. Ang ikaapat namang anghel na nagpatunog ng trumpeta mga sangkay, nangyari ang pagkapinsala ng ikatlong bahagi ng araw, ikatlong bahagi ng buwan, ikatlong bahagi ng mga bituin. Nangyari mga sangkay ang pagkawala ng ikatlong bahagi ng kanilang mga liwanag, na nagdulot ng kadiliman sa ikatlong bahagi ng maghapon. Sa pagkakataong ito mga sangkay, apat pa lamang pong anghel ang nagpapatunog ng trumpeta. Subalit mga sangkay, malala na po ang nangyari sa ating mundo. May natitira pa pong tatlong anghel na may hawak-hawak na trumpeta. Ano ang mangyayari sa mundo sa araw ng tribulation kung ang tatlong anghel na ito ay magpapatunog na ng kanilang trumpeta bilang utos ng ating Panginoong Diyos na parusahan ang lahat ng tao na hindi sumunod sa Kanya?